Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at hindi ako makapag-vlog ng mga kinakalikot dito sa shop. Kasi po, dalawa na lang po kaming natira dito sa shop, si Kulot at saka po ako na inyong lingkod. Kaya pagpaumanhin nyo po at sa susunod na mga vlogs ko, pagpasok nitong January 4 po ay ang opening ng Autoruns. Sunod-sunod na po yan. Marami po tayong nakapila na mga gagawin at iba-vlog ko po yon para po makita nyo. Pero ito naman pong iba-vlog ko po ngayon ay may kinalaman din po sa ating mga sasakyan. Mga kapatid, yung mga sasakyan nyo po ba na ginagamit nyo ngayon, sa tingin nyo po ba itatagal pa yan ng 10 taon o kaya 15 taon? Kung tatagal pa po yan at may mga kaunting aayusin lamang, mahalin nyo na po yan, i-keep nyo na po yan. Para naman kung sakaling dumating talaga yung sinasabi na by 2030 or 2035 ay hindi na marirehistro yung mga bagong internal combustion engine ng mga sasakyan sa ibang bansa po sa US, sa Canada, sa Singapore ang alam ko, sa Norway, at sa maraming mga lugar, yung mga mayayamang bansa, para sa kanila ay ihihinto na ang pagrerehistro ng mga internal combustion engine by 2035. Pero sa 2030 ay babawasan na po nila. Yung iba 50% na lang ang marirehistro ng mga internal combustion engine. Ngayon mga kapatid dyan sa US, halos 3.2 million po ng mga internal combustion engine ang nakaparada na lamang dyan sa mga dealership, dyan sa mga kasa, dyan sa Amerika. New car inventories have hit a record high in the United States with nearly 3.2 million vehicles available nationwide that are just sort of sitting around, a lot of them. Some brands are really struggling. Marami pong naapektuhan ng mga malalaking automotive manufacturer po dyan. Ngayon, ano po ba ang dahilan? Bakit po nagkakaganon? Meron akong bayaw dyan sa California at nabanggit niya po sa akin na dahil nga po doon sa issue na by 2030 or 2035 ay mababawasan na yung mga irirehistro ng mga bagong sasakyan, papunta na doon sa phase out Kasi nga po, nakatutok na sila sa adoption doon sa pag-transfer ng technology doon nga sa electric vehicle. Kung ikaw ba naman ay bibili ng bagong sasakyan, halimbawa, ngayon bumili ka, after 5 years, 2030 na, di po ba? So after 5 years, kung gusto mo nang ibenta, yung binili mong internal combustion engine, bagsak na presyo nun. Kasi nga, ang nagwo-worry sila dyan, kung ihihinto yung pagrerehistro ng mga bagong internal combustion engine dyan sa US, sa Amerika, ano pa ang magiging halaga nitong mga segunda mano pagdating ng panahon na yun? Di ba? Mawawalan talaga siya ng value. Kaya po, karamihan nga po ng mga nandyan sa US ay hesitant sila na bumili nitong mga bagong sasakyan po na yan. Pero ang dahilan din po nila ay napakamahal daw po kasi ng mga bagong sasakyan. Kaya po, dahil sa mahal siya, ang umaangat naman dyan ay yung mga electric vehicle. Angat ang bentahan ng electric vehicle kumpara dito sa mga internal combustion engine ng mga sasakyan. Ngayon ako po ay magtatanong sa inyo dahil ako naman po ay wala dyan sa US. Yung mga subscribers po ni Autoruns na nandyan sa US, totoo po ba itong dahilan kung bakit ayaw bumili or kakaunti ang sales ng mga internal combustion engine dyan sa Amerika ay dahil nga po nangangamba sila na pagdating ng 2030 or 2035 ay kakaunti na lamang ang marirehistro ng mga internal combustion engine at kasama pa nga po dyan yung mga hybrid. Dito nga po sa amin, sabi ko po sa unahan ng aking vlog, yun po bang sasakyan natin ay kung 10 taon lang or 15 years na darating ay mapapakinabangan pa natin. Kasi dito sa Pilipinas walang phase out Talagang gamitin mo yung sasakyan mo na yan. Kaya lang, ang worry lamang din po ng iba dyan, kung matutuloy nga na ihihinto yung pagrerehistro nitong mga bagong internal combustion engine, ang epekto niyan ay yung mga spare parts ng mga mabibilin mo ring mga bago ngayon. Hindi yung mga luma, hindi yung sa amin, yung mga bago ngayon. Kasi yung mga lumang-luma na talaga, yung mga 20 years old na mga sasakyan, tulad nung sasakyan ko, karamihan, ganun na yung edad, talagang kasama na po sa iniisip ko yan na umunti ang mga pyesa niyan. At kung meron man akong mabibiling pyesa niyan, sigurado ay replacement na lamang yan galing ng Taiwan, galing ng China, at malamang na hindi na ako makakuha nung mga original na pyesa talaga, nung mga sasakyan na luma. Katulad na lamang nung ino-overhaul namin na 4M40 na engine.
Alam nyo mga kapatid, halos wala nang mabili na original na piston ring at piston. Pahirapan na po. Talagang gagalugarin mo itong Banawe, gagalugarin mo yung talagang nagke-carry ng mga pyesa ng Mitsubishi. Kaya lang kami nakakuha nung original na piston ring at original na piston nitong 4M40 na makina ng Pajero. Pero sa totoo lang, kung wala ka talagang kakilala at wala kang mauutusan at hindi ka magtsatsaga, mahihirapan ka ng makakuha ng mga original na pyesa. Kaya ang sabi ko nga po sa inyo, mahalin nyo yung mga sasakyan na yan dahil wala namang phase out dito sa atin. Darating ang panahon, wala ka nang mabibiling pyesa niyan. Ngayon, isabay mo na itong mga ipe-phase out sa ibang bansa dahil nga dito sa adoption ng electric vehicle, o ayan, abangan nyo na rin na kapag ka ipinace out na itong mga newer engines, no, itong mga 2025 na to, kasi after 5 years doon sa ibang bansa, medyo babay na yan, no? Hindi mape-phase out yung mga narehistro na. Hindi po ganun. Ang mape-phase out po, yung mga bagong irirehistro. Hindi na raw po yung papayagan. Babawasan na. Sa iba, 50%. Sa iba namang bansa po, by 2035, wala na po talagang irirehistro ng mga internal combustion engine kasama po yung hybrid. Ngayon, ang good news naman dito sa Pilipinas ay inaasahan naman po na makakabenta ng mga brand new na mga sasakyan, 250,000 daw po ng mga units ang mabebenta po ngayong darating na taon. Mix na po yan, pati yung mga hybrid, kasama rin po ang electric vehicle. Dagdag na naman po yan ng traffic dito sa Pilipinas. Kasi wala naman tayong phase out. So yung mga sasakyan na binabanggit ko kanina, kung pakikinabangan nyo pa yung mga sasakyan nyo, keep nyo yan, di ba? Gamitin nyo yan. Pero kung hindi nyo na pakikinabangan yan, kung maaari po, kung karag-karag na yan, ipahinga na natin. Kasi baka mas malaki lang ang gastusin mo at mapahama ka pa sa iyong sasakyan. Kung wala kang pambili ng brand new, marami rin naman na mga second-hand cars, piliin nyo yung maganda, yung maayos, at piliin nyo rin yung nagbebenta para naman hindi kayo makabili ng palsipikadong second hand. Mga kapatid, doon sa mga nakabili ng mga bagong sasakyan, karamihan po kasi ng bumibili ng mga bagong sasakyan ay ngayong panahon na to. Yung pagpasok ng November, magpapa-reserve na yung karamihan diyan, pumupunta na yan sa mga showroom. Pagdating ng December, ayos na lahat ang papeles kasi karamihan ay loan, no? Kompleto na yung papeles at ready na po release itong si Kasa. No? Low down payment kasi ang karamihan ng mga brand new na sasakyan ngayon. Ngayon, mga kapatid, kumusta po ang inyong pakiramdam kapag naiabot na sa inyo yung susi ng inyong sasakyan? Ano ang kakaibang emotion na inyong nararamdaman kapag po kayo ay bumili ng bagong sasakyan? Ako po, i-share ko lamang po sa inyo yung naramdaman ko nung ako ay bumili ng bagong sasakyan noong 2008. January, February, March, April. April, 1, 2, 3, 4. Kaya po ang ending ng aking plate number ay 4. Nung inabot na po sa akin ni Miss Hilda Arojo, yan po yung aking saleswoman dyan sa Toyota Commonwealth sa Quezon Avenue. Nung inabot niya na yung susi sa akin ng aking Fortuner na 2008, naku po, hindi ko maintindihan kung ano yung pakiramdam ko. Talagang masayang-masaya ako nung inabot na yung susi. Kasi first time ko rin pong bumili ng brand new na sasakyan nung time na yon. So nung inabot na sa akin, sinakyan ko na. Ang sabi sa akin nung isang tao doon sa Toyota, sabi niya, "Sir, eto, may resibo ka." "Ano yan?" "Meron kang 1,000 pesos na gasoline diyan sa Shell, malapit diyan sa sa Quezon, doon sa Toyota Quezon Avenue." Abay, pinuntahan ko na rin yun. Yung 1,000 pesos na diesel na ikinarga ko, kasi kakaunti lang yung karga nung unit ko Wala pa ngang 1/4 yung karga na diesel. So nagpakarga ngayon ako. At habang dinadrive ko yung Fortuner, napakasarap gamitin. Para akong lumilipad sa alapaap. Kahit na matagtag yung Fortuner, ang pakiramdam ko, napaka-smooth ng ride niya kasi bago. Ingat na ingat ka. At kapag ka na-membreno ka, medyo nininervyos ka pa ng konti. At siyempre, pag uwi mo sa bahay mo, hindi ko kasi kasama yung pamilya ko nung inuwi ko na yung Fortuner. Kasi alam nyo, nung time na yon, ang Fortuner talagang magpapareserve ka at mahaba ang pila. Ako, nagpa-reserve ako ng 2007, nakuha ko ng 2008, April na. Kaya po, nung nakuha ko na yon, uwi na sa bahay, pagdating sa bahay, siyempre, lahat masaya. O pati mga kapitbahay nakatingin, very proud ka sa nagawa mo. Yun po ay trophy ko na sa sarili ko dahil talaga namang Itbulaga pa lang, nagpupuyat na ako. Dahil ako po ay nag-e-edit dyan
O, kasama po natin sila Direk Pucci, ayan, sila Jose Manalo, kasama ko yan noon. Tapos si Ma'am Jenny, Ma'am Jenny. Okay, so nung naiuwi ko na sa bahay, tuwan-tuwa ang pamilya ko, mga anak ko, maliliit pa noon. Okay, pasyal kagad. Kung saan-saan, punta kami. The following day, pasyal na naman. Tapos kung ano-ano na iniisip mo na papalitan, ano na mga bibilin mo. Yan ang feeling, ang nararamdaman ng isang may bagong sasakyan. Kayo po, ano po ang nyo? Ano ang mga experience nyo? Ano ang mga naramdaman nyo nung kayo po ay bumili ng bagong sasakyan? Meron po akong pinsan Hindi ko nasasabihin ng pangalan kasi marami naman yung mga pinsan ko. Aba, nung bumili ng bagong sasakyan, tuwing bababa siya doon sa kotse niya, siyempre, ilalak niya ng alarm, no? Ilalak niya na gano'n nung kanyang remote. Aba, titingin-tingin muna ng gano'n yan. Yabang ng pinsan ko, ano? Okay. Tapos, pagka papasok na ulit siya, alarm na naman, titingin-tingin muna ng gano'n. Yan yung pinsan ko. Pero napakabait ng pinsan ko na yan. Siyempre, proud ka lang. Hindi mo naman gustong magyabang. Pero gusto mong isigaw sa buong mundo na yung paghihirap mo ay nakabili ka ng isang bagong auto. O kayo po, ano po ang inyong karanasan nung kayo po ay bumili ng bagong sasakyan? Baka naman sabihin ng iba, ikaw naman, Auto Rads, bago lang ang sinasabi mo, paano naman kaming ang kaya lang naming bilhin ay segunda mano? Hindi po, parehas lang po yan. Kahit naman po yung mga nakabili ng segunda manong sasakyan, may kanya-kanya po tayong experience dyan, emotions dyan. Kasi nga, dahil yun lang yung kaya nating bilhin, segunda manong sasakyan, kapag nakabili ka at natupad mo yung pangarap mo, iyan din ang inyong mararamdaman. Ganon din kung ano rin yung naramdaman nung nakabili ng brand new na sasakyan. Kaya lang, sa mga nakakabili ng segunda manong sasakyan, nandoon kasi yung kaba. Nandoon yung takot na baka ang nabili mo na segunda mano ay maraming problema. May problema sa makina. Doon pa lang sa pagtingin mo pa lang sa unit habang naka-display or habang kausap mo yung nagbebenta ng segunda mano, yung nervyos mo, hindi yung nervyos na naramdaman itong bumili ng bago sasakyan. Ang nervyos mo doon, ito bang dala kong pera na pinaghirapan ko? Ito ba ay mapupunta ba sa'yo ay magandang sasakyan, maayos na sasakyan? Kasi nga po, ang dami pong manloloko, karamihan ng mga ibinebentang segunda mano, sigurado may problema na yan. Karamihan yan. Walang magbebenta ng segunda mano na sobrang 100% na maayos ang ibinebenta niyang sasakyan. Sigurado yon. Hindi man niya gustong manloko, pero sigurado, kapag ka ang isang sasakyan ay tumakbo na ng, sabihin mo ng 100 kilometro or mas mababa pa ron, sigurado may wear and tear na po yan. Kaya iyon ngayon, ang pakiramdam ng mga bumibili ng segunda manong sasakyan. Kaya po, huwag po kayo magpadalos-dalos. Mag-iingat po kayo sa pagbili ng segunda manong sasakyan. Hanggat maaari, yung hindi galing sa bangga. Pangalawa, yung maayos ang papeles. Pangatlo, yung hindi napihit, yung hindi na-adjust yung kilometrahe or yung milyahe. Hanggat maaari po. Kasi marami pong magagandang mga sasakyan ngayon. Napakaganda ng loob at labas. Pero mga kapatid, yan po, karamihan ay mga ginamit sa Grab, ginamit sa Uber, ipinapipihit nila yung kilometrahe. Maganda yung loob at labas, pero ang makina niyan, ang tindi na ng tinakbo. Minsan nga, umabot na ng 1 milyon, bumalik lang. Kasi nga, araw-araw walang pahinga. Ngayon, hindi mo makikita yung problema sa loob ng makina, hindi mo makikita yung problema sa loob ng mga bearing yan, differential yan, transmission yan. Pero, kawawa ka pag nakatapat ka po ng ganyan. Kaya doon sa pinihit, yung kilometer, reading, yung milyahe, yung kilometro, mga kapatid, huwag niyong bibili niyan. Yan ang una niyong tignan. Kasi kahit makabili ka ng may sirang transmission or sabihin mo nang may problema yung makina, basta wag lang tumakbo ng 100 kilometro, wag lang ganon, okay pa yan. Kasi madali namang ayusin ang transmission at makina. Pero kapag tumakbo na yan ng 300 kilometro, lahat yan umikot na, lahat ng bearing, mekanismo sa loob ng sasakyan yan ay umikot na ng ganong, gumalaw na ng ganong kahaba, ganong layo na kilometro, kawawa ka po dyan. Kaya mag-ingat po kayo sa pagbili ng segunda manong sasakyan. Pero ano rin po ang experience mo nung naka-jackpot ka naman ng segunda manong sasakyan? Paki-comment nyo lang po dito. Meron namang nakabili ng sasakyan, brand new. Pero ayaw aminin na bumili siya ng sasakyan kasi ayaw mautangan. Meron talagang ganyan, mga kapatid, na bumili ng brand new na sasakyan. Pero pag tinatanong mo, uy, bago na sasakyan mo, hindi akin yan, sa kapatid ko yan, hindi akin yan, sa pinsan ko yan. Bakit kaya? Bakit kaya ayaw nilang aminin
na sila ay nakabili ng brand new na sasakyan. Ngayon, speaking nakabili, marami po ang bumibili nga ng December na sasakyan. Ngayon, ang plate number niyan, ang ending ng plate number niyan, sigurado ay ending in 1 yan. Ngayon, kung magkakaroon ng traffic dyan sa LTO, na palagi namang may traffic ang pag-release ng plaka dyan, no, or pag-issue ng plate number dyan, or 2, 1 or 2 yan ang ending. Kaya po mga kapatid, huwag kayong magtaka kung bakit pagdating ng Wednesday, Thursday, Friday, hanggang sa bagay Saturday, walang number coding, no? Wednesday, Thursday, Friday, sobrang dami talaga ng sasakyan. Bakit po? Kasi maraming bumili ng sasakyan ng December, o sabihin mo November, January, tapos talagang ang plaka nila, kung hindi nila i-request sa LTO na magkaroon siya ng plate number na hindi nakatapat doon sa kung anong buwan siya bumili ng sasakyan or kung anong buwan na-release yung kanyang CR, yung Certificate of Registration, sigurado kung December or January, 1 ang ending ng plate number niyan. Eh maraming bumibili ng December. Bakit? Kasi ilalaban din nila yan sa tax. O, lalo na yung mga kumpanya, yung mga pakotse nila sa mga empleyado. O, yun ding mga nagbi-business, puro December yan, December. Para pagdating ngayon ng filing ng income tax, o, isasama nila yan. Kabawasan din kasi yun sa babayarang tax. Mga kapatid, dahil ngayon po ay December 30, bukas December 31, marami nang maghahanda, magiging busy sa paghahanda ng medianoche. No? Pagdating nung bagong taon, yung pong mga blood pressure nyo, pakicheck nyo na. O yung mga blood sugar nyo, pakicheck nyo na rin. At hanggat maaari, ay wag nyo sabayan yan ng pag-inom ng alak. No? Napakadelikado niyan. Itong kapitbahay ko rito, ayun, na-stroke. So, yung mga magpapaputok din, hanggat maaari, iwasan nyo na. Pero kung talagang hindi nyo mapipigilan, mag-ingat po kayo ng todo. At yung mga kabataan, hanggat maaari, huwag nyo na silang pahawakin ng paputok. Ngayon, yung mga kapitbahay nyo na makikita nyong nagpaputok ng baril, nako, itawag nyo kagad sa hotline ng PNP. Itawag nyo kagad yan para mahuli kagad kasi napakadelikado po nun. Yung pagpaputok ng baril, paangat. Yung paangat na ganun, pahinayon. Ang malakas doon, yung pabagsak. Kaya kung meron ganun, i-report nyo kagad. Ngayon, yung mga nagtatangka na magpaputok, wag na po kayo magpaputok, baka ma-report kayo ng kapitbahay nyo. Mga kapatid, ako po ay nakapag-renew na ng aking bagong iPhone sa Smart. Nakuha ko na po itong bagong iPhone na gagamitin ko po sa aking mga pagbablog. Utang na loob ko po sa inyo ang pagdami po ng mga subscribers ko po dito po sa aking channel. At kung ako man po ay nakakabili nitong mga gadgets na ito, ako po ay nagpapasalamat po sa pagtangkilik nyo po sa Autoruns. Mga kapatid, malapit na pong lumipat itong taong to, 2024 papunta sa 2025. So, 25. Ayan po. Mga kapatid, see you po sa January 13, diyan po sa Liwasang Bonifacio, magkita-kita po tayo. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.